Kilat News Updates. Mga balita ngayon, pagsilbi ng arrest warrant sa Lanao del Sur na uwi sa ambush. Isang pulis patay, 4 sugata. Magnitude 6 na lindol na itala sa Eastern Samar. Presyo ng gasolina at diesel muling tumaas ngayong linggo. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang miyembro ng Philippine National Police Special Action Force o PNP-SAF ang nasawi habang 4 na iba pa ang sugatan matapos tambangan ng mga armadong sospek habang magsisilbi sana ng warrant of arrest sa barangay Katugonan, Buadipuso, Buntong, Lanao del Sur nitong Lunes ng umaga, Mayo 4. Ayon sa Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, papalapit na ang mga operatiba upang arestuhin si Sukair Diongkat na nahaharap sa kasong murder at attempted murder ng pagbabarilin ang mga ito. Kinilala ang nasawing pulis na si Corporal Kelvin de la Cruz Francisco. Sugatan naman sina Captain Mark Brian Tamiday, Patrolman Presley Bagiwan, Corporal Rexil Mejos ng PNP-SAF at Corporal Taha Saripada ng Lanao del Sur Police Special Operations Group. Nasa maayos ng kondisyon ng 4. Mariing kinundina ng ProBar ang pag-atake habang nagpapatuloy ang hot pursuit operation laban sa tumakas na target ng operasyon. Niyanig ng magnitude 6.0 na lindol ang Eastern Samar at mga karatig lugar nitong Lunes ng hapon, Mayo 4. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naitala ang epicenter ng lindol sa San Julian, Eastern Samar, 2:09 p.m. Tectonic ang origin nito at may lalim na 56 kilometers. Naramdaman ang Intensity 5 sa Tacloban City, Intensity 3 sa Kasiguran at Huban, Sorsogon, habang Intensity 2 sa Tandag, Surigao del Sur. Umabot din ang pagyanig sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, maging sa Cebu at Bicol Region. Sa mga litrato at video sa social media, makikita ang lakas ng lindol at pinsalang iniwan ito sa ilang kabahayan sa Samar. Kasunod nito, nagbabala ang PHIVOLCS sa posibleng aftershocks. Muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo ayon sa abiso ng ilang oil companies. Ayon sa Petron, Sea Oil at Shell, nadagdagan ng 2 pesos and 21 centavos kada litro ang gasolina at 2 pesos and 66 centavos naman ang diesel, habang bababa ng 3 pesos and 53 centavos kada litro ang kerosene simula alas 6 ng umaga ng Martes, Mayo 5. Ito na ang ikalawang sunod na linggo ng pagtaas presyo sa gasolina. Ayon kay Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin, nakaapekto sa oil price hike ang paghina ng piso kontra dolyar at galaw ng presyo ng langis sa world market. Sa kabila nito, tiniyak ng DOE na sapat at stable pa rin ang supply ng produktong petrolyo sa bansa at tatagal ng mahigit 53 araw. Kaya patuloy nitong minomonitor ang sitwasyon upang matiyak na walang magiging kakulangan sa mga susunod na araw. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.